Magandang araw, Kuya Starbuzzer. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Denver, edad 20, tubong Tarlac City, at isang simpleng estudyante sa kolehiyo. Tahimik po akong tao, hindi palakibo, pero kapag nakilala mo ay marunong akong makisama. Madalas sinasabi ng mga tao na may malalim akong pagtingin sa mga bagay dahil hindi lang ako basta nakikinig, kundi talagang inuunawa ko ang mga kausap ko. Siguro ito ang isa sa mga katangian ko kung bakit ako napansin ng isang taong hinding-hindi ko inaasahang iibigin. Ang kumpare ni Papa, si Ninong Carl. Ito po ang aming kwento at sanay maibigan ng ating mga ka-Starbuzzers. Ang aking ninong na si Ninong Carl na kumpare ng aking papa ay nasa early 40s na. Matangkad, matipuno at may tindig na parang kahit saan siya tumayo ay mapapansin mo agad. Hindi lang siya basta may itsura kundi may karisma na hindi mo matatawaran. Isa siyang responsable, mapagkakatiwalaan at higit sa lahat may mabait na puso kaya hindi nakapagtataka kung bakit malapit siya kay Papa. Sila ang matalik na magkaibigan mula pagkabata. Sabay silang nag-aral sa pampublikong paaralan at madami silang bonding moments bilang magkababata. Lumaki po ako na nakikita siya sa bahay. Bawat okasyon ay laging nandoon si Ninong Carl. Nagdadala ng pasalubong, nagbibiro kay Mama at nakikipag-inuman kay Papa. Sa mata ng lahat ay isa siyang ideal na kumpare at ninong, pero sa akin ay iba. Nagsimula ang lahat nang nasa kolehiyo na ako. Ramdam kong nagbago ang tingin niya sa akin. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig habang inaayos ko ang mesa, o kaya habang nagbabasa ako sa sala. Hindi iyon basta tingin ng isang ninong. May kakaiba, may init at may lalim na hindi ko maipaliwanag. At ako mismo, hindi ko na rin maitago sa sarili ko na nahuhulog na ako sa aking Ninong Carl. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa isang hunk ninong na bukod sa may makisig na pangangatawan ay tinatrato kang parang prinsesa? O diba, feel na feel ko talaga ang aking Ninong Carl. Sa kanya ko din nakita ang uri ng pagmamahal at atensyon na hindi ko naramdaman sa iba. Para bang siya ang tanging taong tunay na nakakaunawa sa akin, higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Isang gabing umuulan habang nagiinuman sila ni Papa. Tulog na si Papa dahil nalasing at naiwan kaming dalawa ni Ninong sa terasa. Tahimik, tanging tunog ng ulan ang maririnig at doon niya sinabi ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Denver, iba ka sa lahat ng nakilala ko. Sa iyo ako nakakaramdam ng kapayapaan. Yung tipong gusto kitang makasama kahit wala tayong ginagawa. Nanlamig ang kamay ko. Hindi ako makasagot agad pero bago pa ako makapag-isip ay naramdaman ko ang kamay niyang humawak sa kamay ko. Mahigpit, mainit, puno ng damdamin. Doon ko naintindihan na hindi lang ako ang may nararamdaman. Mula noon, unti-unti kaming lumapit sa isa't isa. Nagsimula sa mga simpleng biro, mga tingin, mga hawak na tila aksidente pero sadyang pinapatagal. Hanggang sa dumating ang isang gabi na naging turning point ng lahat. Nanood kami ng pelikula sa sala. Magkadikit ang mga braso namin at habang tumatagal, parang unti-unting humihigpit ang pagkakadikit. Hanggang sa dumating ang sandali na magkahawak na ang kamay namin, walang salita pero malinaw ang lahat. Mahal ko siya at mahal niya ako. Kinagabihan, habang palabas siya ng bahay, ay dumaan siya sa kwarto at mahina niyang binigkas ang pangalan ko. Denver, at bago pa ako makapagsalita ay hinalikan niya ako. Isang halik na banayad, puno ng pag-aalinlangan, pero sabay ring puno ng matagal na pinipigil na damdamin.
At doon nagsimula ang lihim naming relasyon. Hindi ito araw-araw, hindi ito laging magkasama, pero sa bawat sandaling magkasama kami ay sapat na. May mga tawag sa hating gabi, mga maikling lakad na parang walang ibig sabihin sa iba. Minsan pumupunta kami sa isang lugar na tanging lovebirds lang ang nakakaalam at sa bawat punta namin sa lugar na iyon ay nailalabas naming dalawa ang hindi dapat. Hindi dapat dahil alam kong mali. Pero sa amin, iyon ang aming kasiyahan. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro kasiyahan dahil dumating ang araw na nabisto ang aming lihim na pag-iibigan. Isang gabi, nadatnan kami ni Papa sa sala. Magkadikit ang braso, masyadong malapit para sa magninong. Hindi naman siya nag-isip ng masama, pero ramdam naming pareho ni Ninong Carlo na manipis na ang pader na naghihiwalay sa aming lihim at sa katotohanan. Doon kami nagkausap ng seryoso ng aking Ninong Carl. Denver, wika niya, handa akong ipaglaban ka, pero handa ka bang masaktan kung sakaling malaman ng papa mo? Kung sakaling talikuran tayo ng pamilya mo? Hindi ako nakasagot agad. Oo, mahal ko siya, sobrang mahal ko siya, pero iniisip ko rin si Papa, si Mama, ang pamilya, at ang kahihiyang pwedeng sumabog at doon ako naluha. Doon ko naintindihan na hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban sa mundo. Hinagkan niya ako sa huling pagkakataon. Mahigpit at puno ng pagmamahal. Denver, kahit saan ka makarating, kahit sinong makilala mo, tandaan mong minahal kita ng totoo. At iyon ang huling usapan namin bilang higit pa sa magninong. Lumipas ang mga buwan ay bihira na siyang dumalaw hanggang sa balitang lumipat na siya ng probinsya. Naiwan akong mag-isa bitbit ang alaala ng aming pagmamahalan. Masakit, oo. Pero natutunan kong tanggapin na may mga kwento ng pag-ibig na dumarating para ituro sa iyo kung gaano ka kayang magmahal kahit hindi mo ito makamtan habang buhay. At hanggang ngayon, sa tuwing umuulan ay naaalala ko siya. Si Ninong Carl, ang kumpare ni Papa, ang una kong minahal at ang taong nag-iwan ng bakas na hinding-hindi mabubura sa aking puso. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos sa kasalan o panghabang buhay na pagsasama. Minsan, ang pinakatotoong pagmamahal ay iyong nananatiling lihim, isang alaala na sa puso mo lang mananatili. Ako po si Denver at ito ang aking kwento, ang lihim kong pag-ibig sa kumpare ni Papa. Mga ka-Star Buzzers, inyo pong napakinggan ang kwento ni na Denver at Ninong Carl. Sa kwentong ibinahagi ay natutunan natin na hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban ng hayagan. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay nasa kakayahan nating magparaya. Dahil kung talagang mahal mo ang isang tao ay handa kang gumawa ng desisyon para sa kanyang ikabubuti kahit masakit para sa iyo. Ngayon, si Denver ay mas pinili ng mag-focus sa kanyang trabaho bilang isang librarian. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ay masasabi niyang mas payapa na ang kanyang buhay ngayon. Unti-unti, natututo siyang magmahal muli at masaya siya sa bagong direksyon ng kanyang buhay. At sa sariling mga salita ni Denver, natuto akong huwag gawing tanikala ang isang lihim na pagmamahal. Kahit masakit, mas mabuti ng palayain kaysa ipilit. Dahil sa huli, ang pagmamahal ay hindi dapat ikahiya, kundi dapat maging inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Samantala, si Ninong Carl naman ay nananatiling tapat sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, hindi man madaling kalimutan ang naramdaman niya, para kay Denver ay mas mahalaga pa rin ang paninindigan at pananagutan bilang asawa at ama. Ngayon, mas nakatuon siya sa kanyang negosyo at sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Sa katahimikan ng kanyang puso, nananalangin siyang maging masaya si Denver kahit wala na siya sa tabi nito. Ngunit sino ang nakakaalam ng bukas? Maaaring ang dalawang pusong minsang nagtagpo ay muling mag-krus ang landas. At kung mangyari man iyon, marahil ay mas handa na silang harapin ang lahat ng walang takot at ng walang lihim. Kaya para kay Denver, huwag mong hayaang italika ng nakaraan. May darating pang taong mamahalin ka ng walang takot at walang lihim. Para naman kay Ninong Carl, minsan ang pinakamahirap na hakbang ay ang paglayo.
Pero iyon din ang pinakatamang paraan para hindi masira ang pamilya at ang tiwala. Ngayon kayo naman mga kaibigan, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Marco, ipaglalaban niyo ba ang bawal na pag-ibig o pipiliin ang tahimik na sakripisyo? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon sa comment section dahil gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. At kung kayo naman ay may mga kwento ring nais ibahagi gaya ng mga karanasan ng pag-ibig, sakripisyo o mga sikreto ng buhay, ay maaari nyo itong ipadala sa aking Gmail account. Malay nyo, ang inyong kwento na ang aming susunod na tatalakayin dito sa ating munting channel. Ako po si Starbuzzer at lagi kong sinasabi, ang bawat kwento ay may aral. At ang bawat aral ay pabaon sa ating paglalakbay. At bago ko tapusin ang ating video, ay mag-iiwan ako sa inyo ng tanong. Kapag ang puso ang pumili, kaya ba nating talunin ang tama at mali? Ang iyong kasagutan, i-comment mo na yan sa ating comment section. Magandang araw.